Nagpasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nilikha. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa Kanya ay may buhay. Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa Kanya. At ang buhay ay siyang ilaw na sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ito ang tunay na ilaw. Ang mga ito sa sanlibutan at ang nagliliwanag. Tumayo po ang lahat para sa ating orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo ang lahat. Ating papasinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse tree o ang puno ni Jese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagdiligtas. Ito ay mga kwento
hango sa Biblia kung paanong sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok ng kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, "Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Hese, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ng kaniyang anak upang lahat ay maligtas." Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kaniyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang bisperas ng Pasko, si Hesukristo. Pakinggan natin ang pinakaganap na pagsalaysay ng walang hanggang tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng angkan ni David na kanyang lingkod. Mula sa kanyang lahi, ipanganganak ang Mesiyas. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay. Ang lahat ng likha ay may buhay sa kanya at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Hesukristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang Tumayo po lahat. lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, si Jesus ang aming pinakahihintay na tagapagligtas. Siya ang nagpapakilala sa amin ng iyong magandang balak para sa sangkatauhan. Siya ang nagbigay ng pag-asa sa aming lahat. Siya ang nagpakilala sa amin ng iyong kabutihan, pagkamaawain at pagpapatawad.
si Jesus ang biyayang amin sanang naisin ngayong Pasko. Nawa ang aming mga naging paghahanda ay maging daan para mas lalo naming makilala at matanggap si Jesus sa aming puso sa taon-taong pagdiriwang ng pista ng Kapaskuhan. Ang tanda ng Kiro, ang pangalang Kristo, ay pangalan ng hinirang na tagapagligtas na pinaka-aasam-asam ng bayang Israel. Makilala nawa namin si Jesus bilang ang Kristo na nagbibigay ng kahulugan at kaligayahan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, so Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y inaalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa
upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikalalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, Poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, iyong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sinag ng bukhang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawhan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway
upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung mayroong isang bagay ang nais ituro sa atin ng ating Ebanghelyo, ito ay ang pagbabago sa ating paningin at giginhawa ang ating buhay. Pagbabago sa ating paningin at giginhawa ang ating buhay. Narinig natin yung awit ng papuri ni Zacarias. Pero bago ito nasambit ni Zacarias, magandang balikan muna natin yung kwento. Si Zacarias at si Elizabeth ay tapat at masugid na tagasunod ng Diyos. Sila ay pinagkaitan ng anak. Una, dahil baog si Elizabeth. Pangalawa, ay dahil pareha silang matanda na. Pero kahit ganon, kahit alam nila ang kanilang sitwasyon, naging tapat sila sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos at nagtiwala sila na bibigyan sila ng anak. Labis ang kanilang tiwala sa Diyos na kahit imposible, alam nila magiging posible. Dahil sa katapatan nila at tiwala nila sa Diyos, ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanila. Binigyan sila ng anak. Subalit, pinalitan ni Zacarias ang kanyang tingin sa Diyos, na bago ang kanyang pananaw. Kung kailan naman ibibigay sa kanya, saka siya hindi naniwala. Saka siya nagduda. At noong pinalitan niya ang kanyang tingin sa Diyos, napipi. At tila pinarusahan si Zacarias. Halos 9 na buwan si Zacarias na hindi nakapagsalita. Pero, nung isinilang na ni Elizabeth ang kanilang kaisa-isa at kauna-unahang anak, nagbalik. Nagbalik ang pananalita at pandinig ni Zacarias. Pinalitan niya ang kanyang pagdududa ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ganito yung gustong ipakita ng ating Ebanghelyo. Kung papalitan lang natin ang ating mga paningin, gagaang ang ating mundo. Kagaya sa bahay ninyo, sa mga bahay, no? Kung saan kasama mo sa bahay ang iyong biyanan. Diba? Kapag yan ang usapan, talagang lagi may gulo. No? Yung biyanan mo na tingin mo kontrabida sa buhay nyo. Yung biyanan mo na tingin mo ay laging nakasita at laging nakabantay sa inyo. Palitan mo yung pananaw mo. Baka yung tingin mo sa kanya kesa kontrabida, baka pwedeng concern lang. O baka naman iniisip lang niya ang kapakanan ng iyong pamilya. O kaya naman, kung ang iyong mga magulang, pakiramdam mo, kontrabida sa iyo. Pakiramdam mo, lagi kang pinagagalitan at lagi kang binubungangaan. Baka kesa
kontrabidang tingin mo sa magulang mo, kaya hindi ka napapalapit, baka kailangan mong tignan ng magulang mo ay isang gabay. Ng magulang mo ay nandyan para paalalahanan ka sa mga bagay-bagay. O kaya naman, mga magulang, baka naman ang tingin mo sa anak mo, batugan. O baka naman ang tingin mo sa anak mo, tamad. Baka naman hindi ganun. Baka naman talagang nahihirapan lang sila na alamin ang kanilang gusto sa buhay. Baka kailangan nila ng gabay mo. Baka kailangan nila ng tulong mo. Kaysa ang tingin mo sa kanila ay pabigat sa bahay. O kaya yung yung mayroong utang sa iyo. Kung tingin mo hindi siya makabayad at lagi na lang nagdadahilan, palitan mo yung pananaw. Baka naman talaga gipit o natanggal sa trabaho ang asawa. Baka pag ganun ang pananaw mo sa kanya, mapatawad mo pa ang kanyang utang. Kadalasan, kaya ang bigat ng ating puso, ng ating mundo, ay dahil sa mga tingin natin sa tao at sa bagay-bagay. Kung papalitan mo lang ito, gagaang sigurado ang iyong mundo. Si Zacarias, pinalitan ang kanyang tingin sa Diyos, kaya bumigat ang kanyang buhay. Bumigat at napipi, pero nung binalik niya ang tiwala at paniniwala sa Diyos, gumaang at pagpapala ang kanyang naramdaman. Ito ang hatid sa atin ng kwento ni Zacarias. Kung papalitan lang ang ating mga tingin sa bagay-bagay, gagaang ang ating buhay. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa kanyang pangako. Idulog natin ngayon sa kanya ang ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, halina Panginoon, pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pagkasa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong
dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kantin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kanlugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay kami sa iyong pagbalik. Gabi at araw kami nananabik.
ginapi ng sala ng dusa at sakit. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, palayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdatal, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Halina, O Jesus, na mananakop ang iyong bayan, kalingain mong lubos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng banal na misa, babasbasa ng lahat ng banal na tubig. Manatili po kayo sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, nakikiusap kami na maupo muna kayo sandali at hintayin matawag ang kulay ng inyong upuan bago kayo lumabas ng ating simbahan. Marami pong salamat. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig aming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo
at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nasalanta ng bagyo at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagnilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat
pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Maaari na pong tumayo ang mga nakaupo sa kulay dilaw or yelong upuan at makakalabas na po kayo ng ating simbahan. Panatilihin po natin ang social distancing sa bawat isa.